Alam nyo ba na sa usaping pag-ibig, walang magaling, walang matalino dyan. Marami ang nabobobo, marami ang nai-scam. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga uri ng mga love scams. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating aalamin yung mga uri, mga popular na love scams ngayon. Number one, ito yung seducer. So, bilang isang mapang-akit na lalaki or babae, ito yung ginagamit niya ang kaniyang physical looks, as in literal, na siya ay maganda or siya ay gwapo. O, di ba? Kahit naman sino, di ba? Yan talaga ang ninanais natin na maging kapareha. Yan talaga ang unang-unang nagiging attracted tayo sa isang tao. Aminin natin, talagang unang tingin pa lang, doon tayo na-attract sa mga physical looks ng isang tao. At dito, nadadali ang napakarami, di ba? Yung si seducer, naku, smooth operator yan. Magaling yan. Siyempre, sa dinami-dami na ng kanyang mga karanasan, talagang smooth ang kanyang mga galawan. Naku, napakadali na lang sa kanya na mambola sa mga potensyal na mga biktima niya. Okay? Mapapamahal ka na sa kanya. Nabitag na niya ang iyong puso. Nakuha na niya yung matamis mong oo. Ngayon, love na love mo na siya ngayon. Ito namang si seducer, dito na siya gagalaw ng kanyang mga expertise. At ito na yung huhut-hutan ka na nito. Kadalasan ginagawa ng mga seducer, ito yung hihingi ng pera. Yan ang popular na ginagawa. O kaya laging nagpapabili, laging nagpapalibre, lahat na lang basta sa usaping pera at sa mga material na bagay, yan ang madalas na ginagawa niya. Mahal na mahal mo siya, kaya ibinibigay mo lahat yung mga hinihingi sa'yo. Kasi magkarelasyon na kayo, di ba? Hindi mo naman iisipin na niloloko ka niya, di ba? So, mapapansin mo na lang, habang tumatagal, ay ganun at iisa ang cycle ng kanyang ginagawa. Hanggang sa later na lang, mapansin mo na nako, ang laki na pala ng nakuha niya sa'yo. So, ayan po, ang isa sa mga love scams sa ngayon. Number one. Number two, ito yung escort. Ito naman, similar din ito sa number one. So, ang ginagawa ng escort, mas madalas itong nangyayari sa social media. So, ito yung mag-focus siya ng mga talaga namang ang popogi, ang gagandang mga larawan, di ba? So, magkakaroon na siya ng mga potensyal na admirers. At siyempre, doon nag-uumpisa na yung mga diskartehan niya sa kanyang mga potensyal na biktima. Okay? So, dahil sa siya na ay guwapo o maganda, talagang napakadali na lang sa kanya na mabihag yung kanyang biktima. Di ba? Doon sa social media nangyayari yan. So, tulad sa number one, kapag napamahal ka na sa kanya, ganun din ulit ang gagawin nito. Hindi pa kayo nagkikita niyan kasi through social media, maaring messages or tawagan or mga voice calls. Bihira ito sa mga video calls, yung talagang kitang-kita mo yung mukha niya, yung personal. Kasi yan ang iniiwasan ng mga ganito. Kasi yung mga na-post sa kanyang social media ay hindi naman talaga siya yun. Kumbaga yung mga picture or larawan na yun ay mga peke, mga kuha lang ng mga identity ng ibang tao yun. Doon ka na in love sa ibang tao, hindi sa kanya. Kasi siya ay isang operator, siya ay isang manloloko, siya ay isang scammer. O, di ba? Ganon din ang gagawin sa'yo. Hihingan ka ng pera, huhutan ka ng pera. Ganon, similar din sa number one. So, ayan po, ang number two. Number three, ito, yung blackmailer. Naku, usong-uso ito ngayon. Similar din ito doon sa escort. Sa social media ito madalas, sa mga dating apps. Ayan, same din yung style. Talagang magpapakita siya ng magaganda, mga pogi, mga sexy na katawan ng tao. At ikaw naman, syempre, mabibihag ka, mabibighani ka, mai-inlove ka doon sa mga larawan na iyon. Hindi mo akalain na yun pala ay ibang tao na naman. Isang scammer na naman pala ang tao na yon. So ngayon, ang gagawin nito ay
magpapadala or mag-send siya ng kanyang mga videos or mga larawan na talaga namang kaakit-akit. Kumbaga, ito yung mga sexy na kanyang mga videos at larawan. Ngayon naman, dahil na-send na niya or naibigay na niya yung mga larawan at yung mga videos niya sa iyo, siya naman ngayon ang hihingi ng mga ganon sa iyo. Siyempre, ikaw, dahil mahal mo siya, akala mo totoo, o edi nag-video-video ka na sa sarili mo, pinicturan mo na yung sarili mo, yung kahit wala ka ng saplot, sige, kasi ganon ang ginawa niya sa iyo. I-send mo lahat yung sa kanya. Eto na tayo ngayon. Dito na papasok yung kalokohan, yung pagiging scammer niya. So ngayon, i-blackmail ka na niya, di ba? So hihingan ka ulit ng pera-perahan talaga. Sasabihin nito, kung hindi ka magbibigay ng ganitong halaga, itong mga larawan at videos mo ay aking ikakalat sa internet. Ganon yun, di ba? Lagi-laging napapanood natin yan sa mga balita. Pero marami pa rin ang nabibitag at nahuhulog sa mga ganitong modus. So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung pasad boy or pasad girl na effect. Marami din ganitong mga nangyayari at kadalasan sa mga social media din ito nangyayari or di kaya sa mga text, sa mga chat, ito naman ang diskarte niya, di ba? So, paawa nga di ba? Hihingi siya sa'yo or kwentuhan ka ng nakakaawang mga kwento, di ba, na siya ay may mga ganitong pinagdadaanan, napakarami niyang problema. So lahat ng problema sa mundo ay pasanin na niya. Yung mga taong ito, ginagamit din nila yung itsura nila, yung katawan nila, at itong mga kwento nila. So, dahil sa ikaw ay talaga namang matulungin, maawain ka na tao, dito ka nabibiktima sa mga ganitong uri ng mga scammer. Mag-think twice ka. Pag-isipan mo kung totoo nga ba ang pinagsasabihin ng taong ito. Kasi kadalasan, ito ay mga scam. So, ayan po, ang number 4. Number 5, ito naman yung investor. Wow, di ba? Sa panahon ngayon na talagang mahirap ang buhay, lahat ng tao ay dumidiskarte para magkaroon ng ibang source of income, di ba? Pero kadalasan ay nabibiktima ng mga scammer at isa ito, di ba? Ito na yung mga nag-aalok sa social media, madalas yan doon na nag-aalok ng investment or kaya negosyo. So ngayon, siyempre ikaw, naghahanap ka naman ng mga ganyan para magkaroon ng konting sideline. Pero yun pala ay scam. Kadalasan ito, may ipapagawa sa inyo at kapalit ng gawain na yon, magbibigay ka muna or mag-shell out ka muna ng pera. Ganun kadalasan ang mga nangyayari dyan. Napakaraming uri ng mga ganitong scam, di ba? Meron din sa mga cryptocurrency. Medyo hindi ko gamay itong ganitong crypto, so wala akong knowledge dyan. Pero kadalasan, yung mga ganitong uri ng mga panloloko ay related sa mga ganyan. Yung mag-invest ka sa isang company daw or sa isang negosyo daw. O magbigay ka ng pera at yung pera mo na yon ay maaring tutubo ng malaki. Mga ganong mga promises, kadalasan ay mga scam. So mag-ingat-ingat sa mga ganyan. Naglipa na yan sa social media. So ayan po, ang number 5. Number 6, ito naman yung servicemen. Ano nga ba ito? So ito na yung nagpapanggap na mga opisyal or mga sundalo, mga pulis, basta yung mga may posisyon sa mga ganyang uri ng trabaho. Kadalasan ang nabibiktima rito ay mga kababaihan. Siyempre, ikaw ba naman nakikita ng matikas na lalaki, ang gwapo, di ba? Naka-uniforme, astig, di ba? Wow, mapapaganon ka. Yan na, maraming nahuhulog sa ganyan. So, akala mo, totoong military or police, yung kausap mo, yun pala, hindi. Di ba? So, syempre, na-inlove ka na sa kanya eh. Ngayon naman, dahil na-inlove ka ulit, same procedure, same gawain na paghuhut-hut or paghihingi ng pera ang ginagawa niya. Gumagawa yan ng mga kwento, para ikaw ay magbigay sa kanya ng pera. Anything na monetary in form. Ganun lahat yun. So, halos lahat ay tungkol sa pera at saka sa material na bagay. So, yan po. Ang number 6. Number 7. Ito naman yung mga predator. Ito yung mga medyo mas mataas na ang edad. At ang mga biktima ng mga ito, mga younger na individual. Siguro sabihin natin mga teens, mga early 20s, mga ganon ang mga target ng mga ito. So dito, dahil sila ay experienced na sa mga ganitong larangan, liligawan ka
sasabihan ka ng mga maraming promises. Siyempre ikaw naman dahil medyo bata-bata ka pa, hindi ka pa aware sa mga ganyang bagay, ikaw naman ay mahuhulog sa kanya, may in love ka talaga sa kanya. Pero most of the time talaga, yung katawan mo talaga ang gusto nilang makuha. Mga predators na ito, typical na more on doon sa bagay na yon ang kinukuha sa iyo. So ayan po, ang number 7. Number 8, ito yung slow burn. Wow, ano nga ba yan? Very patient naman ito. So ito naman ay medyo mahaba-habang proseso ito. Hindi ka ito minamadali. Kung dahan-dahan lang, talagang paiibigin ka niya. Hindi ka niya bibiglain. Di ba? So yung mga ganitong style, syempre ikaw, mararamdaman mo na wow, ang sincere nito. Talagang true love ang ipinapakita sa akin kasi hindi ka naman niya pinipilit, hindi ka niya minamadali, di ba? So talagang yung proseso ay mahaba at matagal. Pero ayan na, kapag bumigay ka na, ayan, same process ulit. Ayan na naman, hihingi ng pera yan. Siyempre, ang tagal nyo nang magkakilala. Tapos ngayon, naging official na kayo, same process. Pera, hihingin ka ng pera. Ganon at ganon ang mangyayari. Katulad rin yung mga nauna kong mga example. So, lahat ito ay tungkol pa rin sa pera. Pero ito ay talagang mahabang proseso. Talagang dinahan-dahan kanya. O, di ba? Ang galing, akala mo tunay, pero hindi pa rin. Scam pa rin. So, ayan po, ang number 8. So, ayan po, ang mga love scams na popular na nangyayari ngayon. So, sana ay maging aware kayo, lalong-lalo na at talagang malapit na ang araw ng mga puso. Sigurado, naglipanan na naman yan. O, di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.